Grabe pa. Parang humalik ng taba. Humalik ako ng natunaw na taba ng baboy. Tingnan natin itong sikat na humba dito sa Cagayan de Oro. Cheers! Sa video na to, we will do an ultimate Cagayan de Oro food tour. We will find the best street food of the city where locals eat. Wow, ang sarap. Ang hang. Mula sa legendary pork humba sa palengke. It's like, sobrang na-tenderize na siya. Sobrang lambot, all of the bone. Sikwate at puto maya. Everyday 10 kilos. 10 kilos, grabe, ang dami nun. Iba't ibang Maranao food. Parang ito yung kinakain ko sa sa Quiapo. Blockbuster na pater. Actually, yung ganito klase ulam, pwede ko dalawang kanin pa. At sa uli, kakain tayo ng unique CDO soup na tinatawag na Remember Me. Remember nito. Si Rex Verano ba yung gumawa nito? Hindi. Ready ka na ba? Tara! Ngayong araw, nandito tayo sa napakayaman na syudad ng Cagayan de Oro City dito sa probinsya ng Misamis Oriental. It was chartered as a city in 1950 and has become the transportation and commercial hub of Northern Mindanao. Kaya naman, pagdating sa pagkain, ay mix ito ng Tagalog, Bisaya at Maranao cuisine. Ngayong araw, bago kami magtungo sa Islamic City of Marawi, I'm on a mission to eat as many local CDO food that I can conquer in one day. Maayong buntag dito sa CD o dito sa Cagayan de Oro sa Misamis Oriental. Pare, magpo-food trip tayo dito at short trip lang to dahil pupunta talaga tayo ng Marawi pero nandito na sa CD o. Ba't hindi tayo mag-short food trip? Pero kasama ko ngayon isang foodie na lokal, si pareng John. Pops, magandang araw. Magandang araw. Pops, ngayong araw para sa'yo, mga pagkain Cagayan de Oro o Misamis Oriental, paano mo siya may nilarawan? Yung mga pagkain talaga dito sa Cagayan de Oro, masarap. Masasarap talaga. Malinis. Ayan, malinis. Yung importante talaga, yung pagkain malinis. Sa presyo ba? Mura lang. Mura lang din. Compare sa ibang lugar. Bro, dito, pansin ko, dinala mo ako sa sikat na Cogon Public Market, di ba? So, ba't mo dinala dito? Nakita ko ang daming karinderya. Ano ba meron dito tuwing umaga? Madaling pupuntahan ng mga tao. Kasi bibili na lang. Bibili na lang ng walang naluto. Mamalingke. Tapos, sabay na lang pagpo-food trip dito. And it all starts with breakfast. Nandito tayo ngayon sa largest public market ng CDO, ang Cogon Public Market. The city's main public market covers an area of 4 city blocks with buzzing vendor stalls surrounding the 4-story main building. At pagkatapos mamalengke ay pwede mong i-reward ang sarili mo ng masarap na pagkain sa kanilang food court kung saan may sarit-saring vendors na nagbebenta ng kanilang specialties from Bisaya dishes, breakfast and even halal food. Anyway, balita ko, sikat daw dito sa Cogon Public Market, tinatawag na humba. Humba. Yes, sir. At yun ang unang titikman ko. Anyway, Jan, maraming salamat. Silang dalawang magkasawa, kasama si Fatima, sila mag-guide sa amin. At ready na ako kumain. Tara! 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 Parang gusto mo sabihin yun, ha? Kasi isa pa. Tara! Yeah. She offered me some lace and she told me it would take me places. First up ay bawal nating palagpasin ang paboritong ulam ng mga tiga-CDO, which is ang pork humba. It is a Filipino braised pork dish na nagmula sa Visayas. At kakain tayo sa humbaan ni Soso na 19 years na nag-serve ng kanilang napakalambot at napakamalasa na humba. At kitang-kita naman at halatang halata na napakasikat nito dahil sa dami ng lokal na lumalantak na kanilang humba ng alas 9 ng umaga. Pakitang lang ni Uncle. Balat na yung mga. Okay pare, first stop natin dito sa napaka-busy, crazy Cogon Public Market dito sa Cagayan de Oro City. Nandito tayo sa legendary humbaan ni Soso. 19 years na daw to. Actually, alam mo, may mga nagre-request din na kumain doon sa Biolis. Kaso lang, kasamang palad, pumanaw na daw si Aling Bioli. Pero isa to, sa pinaka-legendary nitong Soso, actually, daming tao. Pero lahat talaga in-orders ka ng specialty na pork humba. Pakita ko sa inyo, ito yun. Look at this. Ay, laki. Meron tayong dalawang pata dito. Okay, ito yung makarne. Ito parang balat. Sige, kuha ko. Look at that. All of that jelly-like structure. Yung balat. Lagay natin dito. Pero tikim mo tayo sa baw. Oh, wow. Grabe. Grabe pa.
parang humalik ng taba. Humalik ako ng natunaw na taba ng baboy. Ang kapal, sobrang kapal. It's so rich and so flavorful. But flavor-wise din, masarap siya manamis-namis na may konting asim. Oh, definitely. That's super oily. Parang alam mo yung taba ng lechon, parang tinunaw. Wow. Sige, gawin natin. Tigim tayo, lagyan natin ng konting. Sabawan natin yung kanin natin. And then, kagat tayo. Grabe, ang lambot. Wow, parang ang lambot, oh. Sige, tingnan natin itong sikat na humba dito sa Cagayan de Oro. Cheers! Ang lambot. Wow. Oh, nice. Ang sarap. Oh, definitely. Oh, that's ridiculously good, pare. Oh, ang sarap ng corner. It's like, sobrang na-tenderize na siya. Sobrang lambot, full of the bone. Sabihin ko ulit, kahit wala kang ngipin, pwede mong manguwaya yun. Ang lambot, pakita ko sa inyo. Yan, fork lang gagamitin ko. Nadudurog mo na siya. Grabe, sobrang lambot. Sige, gawin ko, kuha tayo. Lagyan natin konti sabaw. And then, yung balat, ang lambot na rin. So fatty, just like a jelly-like structure. Alam mo kung tutusin, putok-batok to, pero nakikita ko yung mga kasabayan ko. Medyo mga senior na. Wala silang pake. Importante, makakain sila ng humba. Sarap ha? Ano nakatagal to? 19 years na po. 19 years? Ano yan? Mula umaga? Ano oras kayo nagsisimula? 5 a.m. to 7 p.m. Buong araw talaga. May tulog pa ba kayo niyan? Meron ba? So grabe, Paps. Isipin mo, alas 5 na umaga, bukas na sila. Nagsasara sila, gabi na rin, so parang ilang oras na lang natulog yun. Anyway, pare, ang sarap. Kung nagbibiro, ibang klase. Kung tiga-CDO ka, nakainan mo na to, panigurado, nalalasahan mo yung bawat kagat ko. Actually, yung bibig ko ngayon, yung lips ko, parang may lip balm na ako sa kapal ng taba na dumikit. Ito, sikat din to yung kanilang lauya. So parang nilaga lang siya na baka. Yung sabaw. Oh, sobrang maluya. Lauya is sobrang maluya. Grabe. Susunduin ka ng luya nun. Anyway, tikman natin tong karne. So, pero ito, mabutong part eh, no? Parang puro balat. Sige. Lambot din. Parang siyang nakili ng baka eh. Oh, nice. Pero alam mo, magiging bias ako. Kung magasabihin eh, parang may bias ka. Yung bias ko dito, parang ito si Colette, yung humba. Siya yung bias ko. Ang sarap nun. Anyway, Paps, marami po nakita ibang karinderya dito. Maigi na tumikim din tayo ng iba dahil feel ko kulang experience natin kung isa lang kakainan natin. Pero itong Sioso, pare, 100% great job. Next up, if gusto mo magising ang katawang lupa mo sa umaga, ay bukod sa kape, ay pwede kang gisingin ng hot and flavorful chocolate drink na tinatawag na sikwate. Si Jennifer, mayong buntag. Mayong buntag. Ate, itong tinitinda ninyo, tinatawag na? Putumaya at saka sikwate. Sikwate. Itong sikwate, ano ba ito? Parang hot chocolate milk? Parang gano'n? Yung pure cacao. Saan dahil siya gawa? sinatanlag namin. Ayun, gawa siya sa tableya. Gawa siya sa pure beans na cacao. Ate, gano'n nakatagal itong business ninyo? Grade 4 pa yung mama ko. Grade 4 pa, pero nagsimula ito sa lola mo ba? Sa lola ko. So parang pang third generation ka na? So, yan Parang yung mga ganun. more than 40 years? Parang gano'n? Almost. Almost 40 years. Ano yung ating gano'n kayo bukas niyan? Early in the morning, alauna. Alauna, madaling araw. Matapos hanggang 8 o'clock sa gabi. Gabi? Halos buong araw. Natutulog ka pa ba? Hindi, may shifting to. Shifting. Parang Dalawang shift. talo nyo pa 7-Eleven na. Oo. Parang bukas kayo almost magdamag. Estimate mo gano'ng karaming sikwate kayong naubos kada araw? Mag-ano kami ng everyday 10 kilos. 10 kilos. Grabe, ang dami nun. Sikwate nila, legendary na talaga to. Legendary. Sa lola ko pa po. Anyway, Pops, excited na akong tikman. Tara! Ang Nanol Sikwate at Putumaya ay isang institusyon na dito sa palengke ng Cogon and always freshly made ang kanilang tsokolate. It starts by cooking the fresh cocoa beans hanggang matunaw ito. Then, ilalagay sa mainit na tubig. Patuloy na hahalu-haluin at lalagyan dito ng asukal. Para sa isang order, ay ilalagay ang mainit na sikwate sa mug. Then, lalagyan nito ng evaporada. Then, boom! Ready to serve ng sikwate natin with a kakanin called Putumaya.
Okay, next stop natin. Actually, yan mo tatanungin mo, sana ito yung una natin. Kasi ito talaga parang pang breakfast talaga. Meron tinatawag dito na sikwate. Tapos kasama niyan, puto maya. Alam mo, sikwate, this reminds me o painitan sa Dumaguete. So parang siyang hot milk chocolate na drink, tapos pinapartner rin ng parang kakanin o yung puto na tinatawag nila. Dito, parang ganun din. So dito, nakita ko kanina si ate, minamaster niya parang alam niya itong ginagawa araw-araw. So meron siyang solid na tableya na tinunaw and then hinahalo sa mainit na tubig, hinahalo-halo niya, minimekos-mekos niya. Gamit yung parang wooden spatula and then bubuhusan ng napakaraming asukal. Makikita mo dito, yung mga tao talaga, parang ito yung favorite breakfast comfort food talaga nila. Actually, katulad din, ate, pwede ba kita masama? Itong puto maya tsaka sikwate, ano yun, mga pagtiga Cagayan ka, lagi mo nang inaalmusal talaga yan. Nakakailang ganyan kayo kada araw, kada kain. Pag pupunta kami dito talaga kami. Parang comfort food. Thank you ate ha. Okay, sige, gawin natin. Gusto ko muna tikman tong sikwate. So makikita mo, parang lang din hot Milo. Tikman natin. Cheers. Oh, nice. Wow. Parang siyang tinunaw na dark chocolate. Actually may asukal siya pero hindi sobrang evident. So saktong-sakto lang din pero malasa. Maganda doon, lasang-lasa may cocoa flavor. Nice, parang medyo may nutty flavor siya. Hindi lang purong tsokolate parang may peanut flavor siya. Okay na, okay, get it. Ang gagawin natin daw, kuha ka ng asukal. Tapos lagyan natin ng konti yung ating puto maya. And then sige, tikman natin to. Cheers. Oh, nice. Just a light, sweet, glutinous rice. Sobrang sticky. Basically, parang kumakain ng biko na less flavorful. And then, nagbibigay extra tamis lang. Para siyang crossbreed ng biko tsaka suman. Lasang suman, pero texture niya biko. Nice, ang sarap. Ano mong gagawin ko? Ang perfect daw niyan is kuha ka ng konti. Sabayan mo nung sikwate. Bagay. Oo. Bagay niya bagay. Kung pwede mo rin gawin, ano mong gagawin ko? Parang papaliguan ko ng konti. So parang magiging champurado siya. Ayan. So parang nagiging champurado siya. Ang sarap. Maganda sa kanya. Very comforting lang din Straight to the point. Simple lang, pero masarap. Nagigets ko bago ako pasok ng school, bago ako pasok ng opisina, parang alternative siya sa kape, na iting bubuhay ng dugo mo dahil may, alam mo, pampa-energy talaga. Anyway, Paps, may ibang karindere pa dito. Proceed tayo next food trip dito sa Cogon Public Market. Buti ka na mabulol doon. Kung mahilig ka sa halal food, matutuwa ka dito sa palengke ng Cogon dahil merong isang damakmak na karinderya na nagbebenta ng mga pagkaing halal and mostly Maranao dishes. Umorder na ako ng iba't ibang Maranao dishes at magiging warm-up ko to papuntang Marawi. Okay, Paps, pag nandito sa Cogon Public Market, masisilaw ka sa sobrang daming makukulay na Maranao food. Sobrang daming halal food dito makikita. Anyway, nakita ko isang karinderya dito, nagbebenta ng iba't ibang Maranao food. Medyo appetizer pa lang to dahil titikim talaga tayo authentic Maranao food sa Marawi. Pero ito, more daw ng chicken peparan, native chicken peparan. Meron tayo dito atay na rendang. Ito, may sabaw din tayo dito ng liver. Tingnan natin to. Cheers. Wow, sarap. Ang hang. Nice. Feel ko may palapa din yun. Para siya ma-turmeric. Na parang, alam mo yung sakurab, lasang nasa may parang matapang na sibuyas. And then, hindi ko lang parang siya may fish broth o parang stock ng hipon. Anyway, punta tayo dito sa ating atay na rendang. Chicken liver rendang. So, may grated coconut siya. Cheers. Parang ito yung kinakain ko sa sa Quiapo. Just like a toasted coconut flavor. Alam mo yung nyog na tosta? Parang ganun. Then yung atay, sobrang creamy. O just, as for sure, meron din palapa yun. Alam mo, to be honest, ito yung pinanagpapalasa Yung mga brown na yan, yung toasted coconut. Gawin natin, lagyan natin yung atay, sausaw natin dito sa palapa. Ito yung parang sambal nila. Oh, wow. Oh, nice.
Pambira yung palapa. There's like an earthy flavor na parang sibuyas talaga na matapang eh. Alam mo yun, parang ito yung sibuyas on steroids. Parang gano'n. Punta tayo sa chicken pepperan natin. So, ang ginagawa ko, lagyan mo ng konting sabaw. Kuha tayo ng chicken pepperan natin. So, all of that turmeric, that grated coconut, piyapar mismo. Yung grated coconut na yan. Kuha ko ng legs dito. Pag hindi talaga, expect mo, nasa chewier side siya. Ang sarap no, ano? Ang sarap nung parang pinaka-piyapar. Parang siyang creamy, magata. Oh, magata siya, magata na ma-turmeric. Tapos panigurado, punong-puno siya ng palapa. Ang sarap. Habulin mo napakamait na kanin kasaming piyapar. Pwede mong gawin, kuha ka ng karne, sausaw mo sa palapa. Maraming palapa. Tapos kuha ng kanin. Ito ba, hindi siguro nalalayo eh. Sobrang daming pwede pagpilian na mararaw food. Sobrang daming ulam na pwede pagpilian. Lahat pagkain halal. Oh, sarap, ang anghang. Anyway, papas, di pa natapos yung CDO food tour natin. Pursue tayo next food trip. Next stop is a famous karinderya called JC Eatery na nagbebenta ng iba't ibang klaseng masasarap na ulam. Pero pinunta ko dito ay ang bestseller nila na kinilaw. Dahil ang kinilaw dito sa CDO ay kakaiba dahil nagamit sila ng prutas na matatagpuan sa Northern Mindanao na tinatawag na tabon-tabon. Okay, next stop natin, nandito tayo sa sikat na JC Eatery dito sa CDO, Pops. Meron tayong dalawang klase ng ulam dito. Meron tayong tinolang isda dito. So may patola yan, malunggay. Actually, parang ibang variant siya ng tinola. No? Ang laki isda. Anong isda ito? Dugso. So, isda is dugso daw. So, tingin tayo sabaw. Okay, parang tinola lang din na mas malasa. Luya, lasang nasa. Yung malunggay, lasang nasa. And there's just a fish broth na hindi malansa. No, nice. Ayun. Ayun, tigim tayong karne. Cheers. Makapal yung karne niya. Parang karne ng baboy. Grabe, sobrang bouncy nung texture ng isda. As in, alam mo yun, nasa gitna siya ng tigas tsaka lambot eh. Parang matigas siya pero on the bouncier side. Parang ganun. Pero makikita mo, sobrang kapal ng karne pare. Look at that. Ang kapal. Next, ito yung superstar na related sinuglaw. Actually, kinilaw to pero nagkaroon na siya ng crossover dahil may inihon ng yempo so sinuglaw siya. Pagkakaiba ng kinilaw dito sa CDO, meron tong tabon-tabon na tinatawag. Yung tabon-tabon, kahit ng prutas yun na medyo kakaiba na matatagpuan mo na sa Northern Mindanao. So para nagbibigay siya ng extra flavor at nag-aalis ng lansa ng isda. Tikman natin. So tikman lang yung isda. I mean, unang lang sa aming vinegar, pero parang may extra fruity flavor nga siya. Oo, parang may konting tamis, may konting acidity. And then parang nahaluan na ng smoky flavor galing sa inihaw. Tikim tayo ng karne. Nagkuha tayo. Cheers. Oh, this just makes me happy. Ang sarap. Yung combination ng inihaw na baboy tapos yung napakasarap na kinilaw natin. Sobrang creamy rin niya and then dami sibuyas. Alam mo, masarap to. Pero ibang klase yung sarap na sinuglaw nila dito sa JC's Eatery. Ang gets ko eh. Actually, mga kumain nga dito, wala ganun turista. Puro local talaga. So, local's favorite talaga itong karinderya na to. Pero the best talaga, itong kinilaw nila. Anyway, marami pa silang mga ulam dito. Proceed tayo sa next food trip dito sa CDO. Sinakop na ng Pastilo Pater buong Pilipinas at dito sa CDO may sariling version din sila na mayroong iba't ibang klaseng karne. At yung chesam sa paborito ng mga estudyante dahil napakamura nito at generous ang serving. More on chicken curry, tuna, at ang bestseller nila, ang beef rendang.
Okay, next food trip natin. Meron tayo dito ibang pater. Actually, patok to sa mga estudyante. Do summer lang ngayon, so konti pa rin yung mga estudyante. Pero, marami pa rin nakikita customers. Anyway, ang pater, dahil malapit dito yung Marawi, ibang probinsya, Lanao del Sur specifically. Yung mga maranang cuisine, malaki influence dito, katulad itong pater. So, sa Manila, tawag natin dito pastil. Sige, tikim tayo. Meron tayo ditong chicken curry. 39 pesos lang, o 40 pesos ata. So, meron siyang good amount of chicken. Kuha tayo dito kanin. Top. Just a strong, milky, creamy curry flavor. Manok ang lambot. Yung kanin natin ang lambot. Oh, sarap nito. Next natin, ito yung spicy tuna. So, spicy nga ba talaga siya? Spicy? Manamis-namis. Ah, oo, manganga konti. Pero masarap sa kanya, kahit yung kanin, yung turmeric rice, parang malasa na rin siya. Ito naman, parang sweet spicy na ma-onion na tuna. Next, ito yung beef rendang. Kanina nag-rendang chicken tayo sa palengke. Ito naman beef. Ito mukhang masarap. Ay, majestic. Ay, sarap. Manghang siya, definitely. May konting coconut milk din. O nagsisel ng ultimate savory beef rendang. Parang kulang isang kanin, mapaparami ako dito. Alam mo, nagigits ko eh. 40 pesos. Saan mapupunta 40 pesos mo? Good portion of rice, good portion of ulam. Actually, yung ganitong klaseng ulam, pwede pang dalawang kanin pa. Ito walang palapa. Ang meron sila ketchup. Sige. Kung estudyante ako dito sa CDO, panigurado, dito ako kakain araw-araw. Or siguro mga 4 out of 5 days. Cheers! Kung sa Metro Manila, kaliwat kanan ng mga pastilan, dito naman, usong-uso pa rin at matagal ng tradisyon yung pagsaserve ng pater na tinatawag nila. Anyway, di pa tayo natatapos. Meron pa tayong huling food trip ngayong araw dito sa Cagayan de Oro. As food trip, it's time for the main event. Mandami nagsasabi sa akin na, Paps, pag pumunta na CDO, you should remember to eat their unique soup na tinatawag na Remember Me, or basically, soup number 5. It's a powerful soup that is a cure for your hangover. At ang karne ay mula sa ari at itlog ng baka with laman loob. Halika, tingnan natin kung hindi ko nga ba talaga malilimutan ang putahing ito. Okay, last food trip natin dito sa CDO. Pops, dyan sa Modinala. Nandito nga tayo ngayon sa Baka's Grill at iba pa. Ito yung most requested ng mga taga-Cagayan eh. Ito yung tinatawag na RM. O Yes. kaya Remember Me. Remember Me. Bakit ba Remember Me to? Si Renz Berano ba yung gumawa nito? Hindi naman. Bakit nga ba? Tinatawag itong RM kasi kung galing ka kasing inuman, ito yung ma-remember mo. Parang hangover soup. Hangover soup. Parang pangbanlaw mo. Opo. So, basically, soup number 5 din to, no? Sa Manila kasi, soup number 5, bat and balls. Ibig sabihin, ari ng baka. So, makikita mo, alam mo, visually, mukha siyang papaitan. Nakita ko kanina, nilalagyan ng parang papait. So, may nakita ko dito yan. Chop na parang pinis na to, tapos pati yung itlog ng baka. Tingin tayo sa bawa, pare. Cheers. Cheers. Wow, okay ba? Manghang siya, no? Manghang. Yun talaga yung kwan. Oh, nice. Feel ko kahit lumaklak ako ng isang buong vodka, mawawala amats ko dahil dito. Oo. Manghang siya. Talaga. Tapos may konting pait, may konting richness and oiliness. Yung siling ng green pepper yung gamit. Parang ibang klase. Parang pamilya to, parang Indonesian stew eh. Parang ganun. Lagyan natin ng pepper Okay. para Kuha ko karne. Ang laki, no? Ano ba to? Grabe, parang litid na. Sige, sabawan natin yung kanin natin. Sige, kuha ako dito. So may dugo na rin siya. Parang halo-halo laman loob na rin eh. It's Sarap. different. Sarap. Lami kayo. lamig kayo. Oo. Alam mo, nagulat ako. Sabi mong Remember Me. Sabi mo soup number 5. So, ari ng baka. Marami akong nakain klaseng bat and ball sa buong Pilipinas. Pero, isa to sa pinakamalasa. No, opo. Sobrang bold, sobrang rich ng flavor na hindi ko maintindihan. Ay, importante lang sa akin, masarap siya. Nung nagigets ko ba siya tinawag na Remember Me? Kasi parang hindi ko siya makakalimutan eh. Kumbaga,
Sobrang remarkable ng flavor niya. Tuwing nagiinom ako, Na hindi alam ni Mrs. Na hindi alam ni ni Mrs. Mrs. Oo. Pag uwi mo, nawawala na yung ambas mo. Saan nakakain ka na kasi ng Remember Me? Opo, RM. RM. Hey John, it's been a fun day. Short trip lang dito sa CDO kasi side trip lang talaga to. Ang mission talaga natin is papuntang Marawi. Pero masaya ako na nakilala ko kayo. Masaya ako na tumambay tayo ng isang buong araw at dinala niyo sa mga sikat na kainan sa CDO. Maraming salamat. Thank you. Huling kagat tayo. Boom pare, dito nagtatapos ang ating isang ultimate food tour dito sa Cagayan de Oro sa Misamis Oriental. Pareng John, maraming salamat. Welcome. Pops, may gusto kayo shoutout. Shout out Molong's Barbecue, LGU, Cagayan de Oro City. Shout out. Maraming salamat po. Tsaka kay Fatima, syempre sa mabuti Kay mo may Fatima. bahay. At Fatima tumulong May. rin sa atin siya dito. Halika na sir, gusto mo shoutout? Dito ka na rin eh. Sa'yo naman. Si sir, pangalan mo? Kevin. Kevin, shoutout ka Kevin. Shoutout sa lahat ng kasamahan ko sa Concentrate at saka Hungry Goats Floating. Ang ating mission talaga, pupunta tayo ng Marawi. Kailangan nyo abangan yon. I-feature natin iba't ibang Maranao cuisine sa Marawi, Lanao del Sur. Pero maraming salamat dyan. Dito nagtatapos sa ating CDO food tour. Ako si Chewy dito sa Cagayan de Oro sa amin. Stay safe. Good night and goodbye. Bang! Bang! Isa pa yung medyo maangas. Sige, sige. Game. Sige, sige. Sabi mo ngayon. Bang! Yan ang angas talaga nun. Bang! Na-allergy na ako. Bang! Okay.